Mabuhay! Late na naman sila, pero hindi pa rin nagpapatina. Nakupad pa rin gumalaw. Laon, bilisan mo naman ng konti. Baka akalain nila panauhing pandangal ka. Aesthetic ang atake natin ngayong araw. Kaya pati bag ko kulay lupa din. Graduation kasi ng aking kapatid. Nagulat nga ako, gagraduate na pala siya. Magdadala ako ng panyo. Baka maiyak ako. Kailangan may pamunas tayo. Handa na ako, pero yung regalo ko pala hindi pa. Kaya kahit late na ako, uunahin ko muna rin. Dahil ako ang ate niya, unay siyang pinagpala sa lahat. Sisiguraduhin ko ako ang pinakabigating ate sa graduation. Kaya yung isasabit ko sa leeg niya, hindi papel, kundi barya. Dahil nga nagmamadali na sila, lagay na lang ako ng lagay sa plastic. Hindi na natin bibilangin. Ganon din yun. Mukha kang mali yung tantiameter natin. Mas marami yata yung nalagay ko sa kabila. Pero hayaan yun, hindi naman siguro papaling yung leeg ng kapatid ko dyan. Tapos ko nang ilagay lahat ng barya. Ngayon naman itatali ko na. Mukha lang talaga siyang etang ngayon. Pero mamaya maganda yan. Trust the process, eka nga nila. Dinodoble-doble ko yung buhol. At baka mamaya kapag sumabog, parehas pa kaming magkapatid na pupulot sa lapat. At ang bubuhay sa ating money garland, pulang ribbon, 10 piso isang yarda niya. Dapat nga ibinawas ko dito sa barya. Naka-40 ako Inikot ko na lang ng inikot yung ribbon. Wala namang mali din Basta maipulupot, ayos na yun. At ere na nga yung final look. Hinabaan ko talaga. May katangkaran kasi yung aking kapatid. Lasap-lasap ko muna. Ganito pala yung pakiramdam nung sinasabitan ng kwarta. Ilalagay ko na sa plastic. Dahil hindi naman ako pwedeng magpunta roon nang may nakasabit sa aking barya. Baka magka-stiff neck sila Ito na yung starter pack ng mga ate na attend ng graduation. Sisibat na sila pero gigil si Haring Araw. Kaya kukuha tayo ng payong. Wala tayong motor ngayon. Ginamit kasi nung kapatid ko. Nakakajiya naman kapag siya pa yung paglalakarin. Graduation niya ngayon kaya pagbigyan natin. Sa sobrang init gusto kong tawagin si Madam. Nakikisakay sana ako kaso lumiko ba naman. Madam, bumalik ka. Wala nang nagawa sila kundi maglakad. Wala tayong pamasahe. Nandito na lahat sa supo. Kaya hindi pa man din ako nakakarating sa venue. Humuhulas na sila Pagdating ko nga, nakakita ako ng style. Hindi natin kakainan yan at wala tayong pangkain. Ito yung magsasalba ng mga polvo natin sa mukha. Wala tayong pambili ng pamaypay. Naipabarya ko ng lahat. Nakarating lang natin pero pang uwi na yung mukha nila. Yung polvo ko nawala na lang bigla. Pagpasok ko nga sa loob, nakapila na pala yung kapatid ko. Ikaw na lang ang hinihintay laon, kakupad mo kasi. Nilapitan ko nga agad. Nakita nyo naman, napangiti agad. Akala niya daw kasi bukas pa ako darating. Kung titignan ninyo yung kapatid ko, nasa dugo talaga namin yung matatangkad. Huwag nyo nang hanapin sa akin, nasa dugo nga Pagdating nga namin sa gitna, akala ko shooting ng komersya. Napakalakas kasi ng electric fan. Para ako nasa commercial ng Sunsilk. Yung mga magulang nga na nandito ngayon, halos lahat may hawak ng pamaypay. Sa pagkainit ba naman? Tapos marami pang tao. Akala ko nga naiinitan sila dahil nandito ko. Laon, wala kang kasalanan, manahimik ka riyan. Tigilan mo lang yung ilusyon mo na yan. Papalahin kita riyan goats na daw yung aking kapatid. Ate, lumabas sila para bumili. Nag-request pa nga, burger daw ang gusto. Bumili na rin ako ng inumin. Dahil sa sobrang init daw. Baka natiyo na lahat ng liquid niya sa katawan. Inabot ko lang yung burger. Lumabas na din ako agad. Nakakadagdag lang tayo ng init sa loob Paglabas ko nga lalo akong nag-init. Imbis na maginhawaan ako, nag-init yung mata ko. Kung sino man yung hinahanap nila, sir. Huwag kayong lalabas dyan, mag-focus kayo dyan. At ikaw naman, sir, umuwi ka na, hinahanap ka na ng magulang mo. Nauuhaw daw si kapatid, kaya dadala natin ng inumin. Yung may kulay naman daw. Kung alam ko lang, di sana nagdala ako ng crayon. Nagre-request pa Shout out nga pala sa mga kalaon natin. Anong oras kaya uuwi si Madam? Baka mamaya makita pa to ng kapatid ko Lumabas na nga sa wakas yung panauhing pandangan. Yung bagong graduate. Naluha pa nga sila dahil nagbunga na rin yung pagrereklamo niya. Kanina pa uwing-uwi yan napakahaba kasi ng seremonya nila. Kinuha ko na nga kagad yung inihanda kong milyones. Isasabit ko na sa leeg ng aking kapatid. Sabi nung makita, imbes na lumapit, lumayo. Hindi daw yung ina-expect niyang money garland. Papel daw yung gusto niya sa kakulay blue. Pero ipinilit ko pa rin. Tignan nyo naman, wala siyang nagawa. Magkapatid nga kami. Nagkakasundo kami
Hinubad niya nga agad at masyakit daw sa liit. Pero ibinalik ko pa rin. Isang taon ko ka akong pinag-isipan yan. Hindi pa ka ako doon natatapos ang lahat. Meron pa akong isang regalo. Ang sagot ba naman sa akin, tama na daw. Hinata ko na siya sa garahe namin. Mamili ka ako siya ng kahit anong sasakyan ibibigay ko sa kanya. Sa sobrang pagtanggi niya, sabi ginamitan ako ng 32 tit. Oo, 32 yung ipin niyan, binilang ko eh. At may isang laon na naman ho ang nagregalo. Pinakabigating regalo. Yun lang, hanggang sa muli.